Tingin mo ba, ang mga nauto ay aamin na nauto sila? Yan! Para naman kahit papaano, may natutunan sila, 'di ba? Matagal ko nang gustong tuldukan tong issue na to, na nakakasira daw ang paglagay sa neutral kasi nakaka-overheat daw. Medyo tinamad na nga lang ako kasi kahit anong logical explanation ko, hindi naman papayag ang mga nauto-uto sila. Pero syempre, hindi naman natin to ginawa to para sa kanila. Para to sa mga tao na pwede nating masalba sa maling pag-iisip. At dahil sa episode na reaction video ni Dami Mong Alam, ginanahan ako gawin tong episode na to. Kaya salamat sa'yo, Mikmik, at sure ako, marami na naman mag-iiyakan sa episode na to. Lalo na kung nalaman nila na tagilid pala ang idol na pinaniniwalaan nila. Pag-usapan muna natin tong episode ni DMA. Basically, etong reaction video niya na to, diniscuss niya ang video ko na nag-e-explain na may iba't ibang klaseng automatic transmission at sumunod sa nakasulat sa manual. Kulang, pero tama naman. At ang video daw ni Autorans ay technical discussion kung paano gumagana ang automatic transmission. At dahil maganda at technical daw ang presentation, dun siya pumapanig. Dito sa parte na ito ay mas pinapanigan ko si Autorans kasi gaya nga po nung pinakita niya doon sa presentation niya. Ang nakakatawa nga lang, kung napanood mo tong reaction video ni Dami Mong Alam, panay coach siya sa akin na para bang mas marami siyang natutunan sa episode ko na ibinahagi na lang rin niya sa kanyang mga viewers. Kaya kung may natutunan ka sa episode na to, you're welcome. Para sa mga hindi nakakaalam, ginawa ko tong episode na to as reaction video sa kumakalat na nakasira daw ang paglagay sa neutral. Ang hindi kasi alam ng karamihan, may iba't ibang klaseng automatic transmission. Sinabi ko rin na mahaba-habang debate kung nakasira ba talaga ang paglipat ng neutral. Diniscuss ko rin kung iwan ba sa drive, lagay sa neutral o park. Kinuwento ko rin yung tinuturo sa abroad kung saan may standards ang driving. Bakit ganun sa kanila? At paalala ko rin na kahit na may magkakaparehas na type ng automatic transmission, iba-iba rin ang design ng bawat manufacturer. Kaya importante na i-check ang mismong owner's manual para specific mismo sa kotse natin. Kung hindi mo pa napapanood yung episode na yan, panoorin mo na lang pagkatapos nito. After ng video ko na yan, sandamakmak ang inilabas niya na video uli tungkol dito. Siyempre, may konting dagdag bawas. Pero hanapin mo na lang yung isang tip niya sa kanyang viewers. Napalitan daw ang ATF every other change oil. Kung naniniwala kayo dito, kaching-kaching na naman ang mga mekaniko vloggers. Lalo na kung sa kanya ka nagpapagawa nito. Hanggang sa napadagdag pa siya ng ibang mekaniko vloggers tulad ni Scotty Kilmer. Video po ito ng aking idol na vlogger. Automotive mechanic, pinakasikat po ito sa ngayon sa buong mundo. Na kung alam nyo lang, isa sa pinaka-comedy at puro clickbait na mekaniko vlogger sa US. Mukhang magaling kasi may background sa camera, tulad ng isang tao dyan. Pero sino ba ako para mag-judge? Hindi naman ako mekaniko, di ba? So, ginawa ko tong episode na to. Mag-ingat sa automatic specialist kasi maraming mabilis mauto dahil sa presentation, background, etc. etc. Kaya dito, diniscuss ko bakit hindi logical ang kanyang sinasabi. Lalo na sa isang tip pa nga niya na kung na-stuck daw sa traffic, patay na lang daw ang makina kaysa ilagay pa sa neutral para maingatan ang clutches. Dahil nga gusto kong maingatan yung aking mga clutches, papatayin ko na lang yung makina. Standby lang kami doon, hindi gumagana yung aking sasakyan. Kagulong mo, men. Alam ko, medyo matagal ko na to hindi nagamit. Pero, kagulong mo, men. Kaya piniloso po ko siya sa video ko na yan. Yung tip niya na paano magsa-start kung hindi niya ilalagay sa neutral or park. Patay na lang daw yung makina kaysa ilagay doon. Pero sa totoo, nakakatawa na lang kasi kung sinunod mo yung tip niya na yan na patayin yung makina, di tumatagaktak na yung pawis mo kasi walang aircon. At for sure, makakakos ka pa ng additional traffic sa daan. At malaki pa ang tsansa mo ma-deadbat. Kaya please lang, pa-comment naman kung ginagawa mo yan. Para pwede naman kami matawa sa ginagawa mo. Sa video na to, para sa mga nag-comment na mas naniniwala daw sila sa mekaniko kasi yun daw yung totoong gumagawa,
Bakit di nyo ginagawa yung tip ng idol nyo? Mali kasi, di ba? Anyway, sa video ko na to, sinabi ko rin ang history ng pinanggalingan niya para sa transmission issue na to, which is yung Toyota transmission recall sa US. Nauulitin ko na lang rin, walang kinalaman ang issue ng recall sa US kasi magkaiba ang transmission ng mga models na yun sa ginagamit sa Fortuner. Kaya kung iisipin mo, halos pwede na natin sabihin na para bang issue to sa ibang planeta tapos dinala sa Earth. Alien ka ba? At yung pinakamahirap na ginawa ko dito, yung maghanap ng credible source. Kasi yung mga marunong, tahimik lang, at karamihan ng mga tao sa ganitong industriya, naka-NDA. Pero, swerte natin nakahanap tayo ng tao na willing magsalita kahit na in confidentiality. Diniscuss sa atin na kasama sa durability test ang pag-shift sa neutral drive at drive to neutral para masabi na tatagal talaga ang kanilang produkto. Actually, sinabi rin niya sa akin na napanood daw niya yung video na kumakalat at ang sagot daw niya doon sa ilaw na sinuswitch on and off at mapupundi, ang sabi niya, paano naman daw yung mga bahay na walang tao? Hindi na nga nagagamit yung ilaw at switch, may nasisira rin naman. Kaya sabi niya, may punto nga daw yung sinabi kong mahabang debate yung usapin na to sa unang video. At nagpasalamat siya sa ginagawa ko. Sa comment section ng video ko na yan, may mga nag-rebut na mabilis lang daw kumuha ng picture sa internet at sabihin na ganito, ganyan. Sabi ko na lang, pwede niyang i-reverse Google search yung picture. Kasi, boy Google lang naman daw ako. Di malalaman nyo na kung sa Google nga ba talaga ako kumukuha. Pero, para sa marunong talaga tumingin, ang ganitong kuha ng picture ay mula sa screen ng laptop. At isipin mo na lang gaano kahirap pumunta at kumuha ng meeting sa kanila. At paano tayo nakakuha? Dagdag ko na rin, pinakita ako na ang mga automatic transmission may sariling linya sa cooling system. Kaya hindi dapat mag-overheat ng naka-idle. Kung isipin mo, di na nga tumatakbo, naka-disengage na, overheat pa raw. Kaya sa video natin na to, kung kaya mo lang mag-read in between the lines, sinabi natin na wala sa hulog ang kanyang pinaghuhugutan ng issue, which is yung transmission recall ng Toyota sa US. Sinabi rin natin na hindi rin practical ang kanyang sinasabi base sa design ng manufacturers at sa actual na gamit ng tao. Isipin mo, patay na lang daw ang makina sa traffic para alagaan ng clutches. Kagulong mo, men. Tapos, yung tip pa niya, napalitan na lang daw ang ATF, every other change oil sa makina. Ayoko na lang magsalita ng masama, kaya in a positive way na lang. Kung naniwala ka sa kanya at sa kanya ka nagpapagawa, sure, kaching-kaching siya. I'm happy for him. Sad for you. Kaso, maraming mahihina mag-isip dito sa atin. Hindi naman aamin na nauto sila sa magaling mang-uto o sa mga automatic specialist. Kaya ang panay comment sa videos natin, kahit na logical ang approach, hindi ka mekaniko, mas paniniwalaan namin na mekaniko, mechanical engineer, madaming ng shop, years of experience, bla 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 bla, kung ano-ano na. Paano na pala kung minemekaniko ka na mekaniko mo? Again, hindi ako mekaniko, hindi rin ako nakikipagkompetensya sa kanila. Isipin mo na lang, kung mang-uuto ako, mas magaling ako. Ang ginagawa lang natin, binabasag lang naman natin yung maling tinuturo nila o kapag minemekaniko ka na. 'Di ba? Sabi niya, overheat daw ang transmission sa idle ng naka-neutral. Para wala nang lusot, parehas na kotse na ang sample natin. Ito, Fortuner, automatic. Ito, laptop. At isi-simulate natin yung traffic. Ipapakita ko sa inyo yung tunay na data. Yung gagamitin natin na program dito, hindi nyo kayang bilhin kasi kailangan may access ka. So bago natin i-start tong unit, kukuha na tayo ng data. Kita yung vehicle speed, engine speed, para alam nyo naka-on yung sasakyan. Kung naka-on yung sasakyan, 0 pa ngayon. Yung shift status, P, R, and D, kung nasaan siya. At yung automatic oil temperature. So itong Fortuner, meron siyang dalawang sensors. So, ito yung mga parameters bago i-start yung sasakyan. Start na natin yung sasakyan. Itatapat ko na sa inyo yung data.
Yan, so umaandar na. Dito pa lang, mapapansin mo na umangat kaagad ang temperature. Mula kasi to sa cold start. Yan. So, naging 41.3. Yan, so hindi na gumagalaw. More or less, mga 3 minutes na tayo, di ba? Ngayon, ilalagay na natin sa drive. 3 minutes ulit. Yan o, mapapansin mo, tumaas kagad ang temp. O, hintay tayo ng mga 3 minutes. O, sinisimulate natin yung traffic. Yung para bang nakaapa ka ng preno, tapos nakaiwan sa drive. 2 minutes na lang, kita mo, taas kagad eh. Di ba? 47.5 pa. Hintayin natin ng 16:07 yung time para may 1 minute na lang. Yan, 16:07 na. Okay. Ngayon, may 3 minutes na. Ilalagay na natin sa neutral. Tingnan mo na mangyayari. One minute pa lang. After 1 minute, nasa 46.3 na lang, galing 49 point something. Anong napapansin nyo? Tumataas ba o bumababa? So imagine mo, sa few minutes lang, grabe yung fluctuation kagad ng temperature. Diba? So nung nag-neutral, kita mo, walang pressure, mas walang heat. So kung ipapantay talaga natin na 3 minutes and 3 minutes after, ito yung actual temperature. Mas mababa pa. So ano, umangat ba o bumaba yung temperature? Ibig sabihin ba ng overheat pababa ang temperature? Kasi bumaba ang temperature sa neutral. Ano pa nagsasasabi nila? Actually, itong test na to, available na sa atin dati pa. Hindi ko pinakita kasi hindi nga ako mekaniko, 'di ba? Pero logic lang na anything with pressure generates heat. Ang nakakatawa, bakit parang baliktad ata sa katotohanan ang mga pinagsasasabi nila? Nadala ka ba sa magandang presentation kasi maraming props at technical kuno na discussion? At nalaman mo na ba kung madami ba talagang alam, si dami mong alam o nakikialam lang? Baka naman pala sila yung nanonood muna sa YouTube bago gumawa. At bago tayo magtapos, gusto ko sana i-quote yung mentor ko sa Cebu. Ang sabi niya, with the lack of information, there's a lot of wrong speculation. Gusto ko mabasa ang opinion mo sa comment section. Kung nakadagdag info tong episode na to sa'yo, please don't forget to like the video. At kung hindi ka pa nakasubscribe, baka naman para parating updated sa mga relevant car-related videos. Sana nakatulong. O teka, pag may nakalimutan man ako, comment down below. This is me, Real Ryan, bringing you real talk, real experiences, and real reviews. Don't forget to subscribe, like, and click the notification bell. Thank you for watching. Peace.